Kasabay ng pagbabago ng ating panahon, nagbabago din ang disenyo at ang itsura ng ating pera mula sa mga sinaunang barya at mga banknotes hanggang sa mga new generation currency at sa mga polymer banknotes na naging kontrobersyal sa ating bansa noong una itong mailabas sa publiko. Sa monetary system, salapi ang nagsisilbing medium of exchange sa ating panahon. Buti pa nga daw ang pera, may tao. Pero yung tao, mukhang pera. Walang pera. Kamusta mga boss? This is Roy Zen. Welcome back sa ating channel. Paano nga ba ginagawa at binubuo ang pera dito sa Pilipinas? Ano-ano mga materyales na ginagamit sa paggawa dito? Yan ang ating alamin dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. I-like mo na rin ang ating video bilang suporta at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod na video ng Kien Thoughts. Ang paggawa ng banknotes o ng mga perang papel at mga barya na ginagamit natin ay nagsisimula sa extensive research at pagdidesenyo ng mga grupo ng mga experts at mga graphic designer, historian at mga artist. Ang New Generation Currency Banknote ay na-issue noong December 10, 2010 at kamakailan nga lamang ay naglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng tinatawag na Enhanced New Generation Currency Banknotes Series. Ito ay mga makabagong design ng mga pera natin na may denomination mula sa 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos at 1,000 peso bill. Kapag tinamaan nga daw ng ilaw o ng liwanag ang perang ito ay nag-iiba ang kulay nito. Isang katangian na talaga namang ipinagmamalaki ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Isa din umano ito sa mga safety features ng perang ito upang hindi ito madaling mapeke. Katulad ng 500 peso bill mula sa kulay gold ay nagiging kulay green ito kapag tatamaan ng liwanag sa kadiliman. Ang perang papel ay ginagawa gamit ang isang espesyal na papel na hinaluan ng 80% cotton at 20% na abaka. Dahil sa kombinasyon ng mga materyales na ito ay nagiging mas matibay at mas tumatagal ang pera natin. Mayroon ding ikinalat na maliliit na mga fibers sa papel na ito at inilalagay ito bilang patunay na ginawa ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas at hindi kayang gayahin o pikiin. Mayroon din ditong braille system upang kahit nga ang mga blind people ay magkaroon ng ideya kung magkano ang paper bill na hawak-hawak nila. Bawat denomination ay may nakalagay na mga markings na nagsisilbing palatandaan kung magkano ang halaga ng pera. Makikita ang 2 lines sa 50 pesos, 4 lines sa 100 pesos, 6 lines sa 200 pesos, 8 lines sa 500 pesos at 10 lines sa 1,000 peso bill. Nagtataglay din ng security thread ang mga banknotes na ito upang masigurong hindi ito basta-basta magagaya ng kahit sino. Espesyal din ang ink na ginagamit sa pagprint ng perang ito upang kahit na ito ay mabasa ay hindi agad ito mabubura ang mga nakaimprenta sa perang papel, lalo na nga mga pinaka-importanteng detalye dito. Pagdating naman sa proseso, tinatawag na lithoprinting kung saan inililimbag ang mga iba't ibang kulay ng mga background sa papel na gagamitin. Intaglio printing naman sa paraang kung saan inililimbag ang mga nakamarka o nakaumbok na detalye ng perang papel. Sa sheet inspection naman, dito nga ay tinitingnan ang mga natapos na o nailimbag na ng mga salapi upang suriing mabuti kung may mali o may depekto ang pagkakaimprenta sa pera. Inilalagay naman ang bawat serial number ng mga perang natapos na at pagkatapos ay muling isa sa ilalim sa masusing pagsusuri upang i-double check ang mga detalye ng perang nailimbag at upang masigurong 100% na wala magiging aberya dito. Ang huling proseso naman ay ang finishing.
Dito nga ay hati-hatiin ng mga ito ayon sa kanilang hugis at pagkatapos ay bibilangin at ibabalot. Ang mga perang papel na nailimbag bago ang 2010 ay wala ng halaga. Ang mga barya naman ay gawa sa mga tanso at nickel. Ang 5 piso at ang mga sentimo ay may halo namang zinc, pero ang NGC coin series na inilabas ng BSP, inilalarawan nga ito bilang metallic silver. Ito ay gawa sa durable nickel-plated steel na may magandang itsura at hindi basta-basta naluluma at hindi rin madaling masira. Sa kasalukuyan, nag-issue ang BSP ng tinatawag na polymer banknote. Ito yung mga pera na gawa sa polymer plastic. Hindi ako makakita ng video ng actual na 1,000 peso bill printing process, kaya naman ipapakita ko sa inyo itong ginagawa sa Australia dahil sila rin naman ang gumagawa ng 1,000 peso polymer banknote na ginagamit natin dito sa Pilipinas. Nagsisimula ang proseso sa pag-imprinta ng polymer banknote once na na-approve na ng BSP at ng gobyerno ang disenyo nito. Ilang taong pinag-aaralan ang paggawa sa perang ito at hindi ito basta-basta lang napapagdesisyonan, napapalitan na yung ating mga pera. Gumagamit sila ng mga sheets of durable polymer substrate na specifically ginagamit lamang para sa paggawa ng mga pera. Dito na nga ay ilalapat ang mga security features katulad ng mga hologram upang masigurong hindi mapepeke ang mga pera. Sisimulan din ang printing process sa paglalagay ng mga makukulay na disenyo at mga background ng pera. Gumagamit sila ng special ink gamit ang deeply engraved plates sa high-pressured printing machine. Dito nga ay nagkakaroon ng mga perang papel ng kakaibang texture at ang importanteng detalye ay nailalagay dito. Ang perang ito ay ipiprint sa isang malaking polymer sheet kung saan merong 45 pieces na polymer banknote at saka ito puputulin ng isa-isa. Kapag na-print na ito, sasailalim ito sa masusing pagsusuri sa mga automated visual inspection system. May mga pera rin naman na sumasailalim sa mga extensive lab testing process upang masigurong ang mga batches na naimprinta na pera ay naaayon sa tamang kalidad. Matapos ang successful printing ng pera, papadala na ito sa BSP na siyang mangangasiwa ng distribution nito sa buong bansa. Sadyang napakahaba ng proseso na pinagdadaanan bago makabuo ng isang pera, kaya naman dapat ay pahalagahan natin ito at huwag nating sulatan o di kaya naman ay punitin ang mga pera. Kung ayaw nyo ng pera ay ibigay nyo na lang sa akin. Bawat proseso ay ginagastusan ng malaki ng ating gobyerno upang sa ganon ay masigurong mababawasan ang counterfeiting ng pera na nakakabiktima sa marami nating mga kababayan. Hanggang ngayon, marami pa rin mga tao na aayaw sa bagong polymer banknote. Hindi natin sila masisisi sapagkat kulang ang impormasyon ng ating karamihan sa mga kababayan, lalo na yung mga madalas ay napapaniwala ng mga marites na minsan ay nagbibigay ng maling impormasyon. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Hanggang sa mga susunod na upload, maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta.